Ito po, kahit pa paano, medyo maganda-gandang balita. Majority po ng mga bagong senador na magsisimula alas 12 ng tanghali, June 30, ngayong month na ito, na magiging senador sa loob ng 6 na taon at sasama doon sa mga dating 12 senador. Papalit doon sa 12 na nag-expired na, mag-expired na ang kailang kapangyarihan bilang senador. Ay pumapabor po na dapat magkaroon ng trial dito sa impeachment ni Sara Duterte. Pati po yung mga incumbent senador na maiiwan hanggang sa 20 Congress, pabor din sila na magkaroon ng trial. Ang maingay lang po kasi ay yung ilan. Actually, minority sila. Pero ang totoong minority leader o grupo dyan sa Senado ay grupo ni Risa Ontiveros at yung graduating na Senador Coco Pimentel na yan po'y papalitan ni na Bam Aquino at saka po ni Pangilinan. Kaya yung tatlo ang pwedeng maging totoong minority. Yun hong Duterte group na ang dating ay parang minority, baka hindi ang kilalaning minority group. Kasi ang minority talaga ay yung tatlo ni na Ontiveros. So yun lang naman talaga ang ayaw. Yung abogadong senador at saka yung di man mga abogadong senador na pro Duterte, yan po ang ayaw. Yung majority ng kasalukuyang senador at yung papasok na bagong senador ay pabor magkaroon ng trial kasi alam nila galit na ang taong bayan. Alam nila na kanilang obligasyon ang sumunod sa saligang batas. Mali na pagtakpan. Kaya ako po naniniwala na kailangan mapalitan talaga si Escudero sa pagpasok ng 20 Congress. At ako naniniwala rin mangyayari yan. Hindi kayang may paglaban ng mga senador, Duterte senador, na manatili si Escudero dyan. Kung si Soto o kung sino man, malamang si Soto, mas gusto ng mga senador yan ay yung senador na kayang pangatawanan ng kailang trabaho. Kasi si Escudero talagang nag-dribble kung sa bola, basketball, nag-dribble ng 4 na buwan. Hindi talaga pinansin niya yung article of impeachment na sinasabi ng saligang batas na kaagad-agad ay aksyonan. Hindi niya ginawa. Kaya nga siguro kaya ganyan ang ginagawa ni Escudero dahil alam niya, mayroong challenge sa kanya. Pwede siyang mapalitan sa July sa pagsisimula ng 20 Congress. Kasi mag-i-election po sila, mga senador, kung sino ang kailang senador o Senate President, kung mananatili ba si Escudero o sa papalitan. Yan po ang mangyayari. Kaya para sa akin, sarili kong opinyon, hindi masama sa halip ay dapat talagang palitan kasi talaga nawala ang pag-asa at ang pagdududa ay nangibabaw mula sa mamamayan dahil sa walang ginawang aksyon sa mahabang panahon mula February hanggang sa oras na ito ang kasong hinihintay ng mamamayang Pilipino. Itong si Senator Tolentino, na majority leader ng Senado, na nagsabing hindi dapat talakayin sa next Congress ang impeachment na ito ay graduating na rin sa July 30. Tapos na term niya at natalo siya noong nakaraang eleksyon. Kaya hindi na makakabalik yan. Wala na siyang karapatan sa 20 Congress. Sabi nga nila, kawawa, buti nga. Kasi ganun pa lang kanyang paninindigan. Kasi yung majority leader at Senate President, yan po yung powerful sa Senado. Sila ang nagkakalendar, nag-i-schedule kung ano ang topic nila. Pag ayaw nilang itaping ang iyong proposed bill o impeachment, walang magagawa. Sila po ang nagdidesisyon yan. Sila yung mayroong authority, Senate President at Majority Leader. Ngayon lumalabas po silang dalawa ng dribble, hindi lang si Escudero. Kaya yan Kaya yata natalo si Tolentino at ngayon tapos na hanggang June 30 na lang. Pero hanggang June 11 na lang po itong trabaho nila. So yung natitirang ilang araw o linggo, tuloy ang sweldo nila, wala na silang trabaho. At tuloy-tuloy na ang bakasyon nila hanggang sa kung kailan sila makabalik ulit sa Senado, kung babalik pa ba o hindi. Ganun po ang nangyayari. So, itong usaping ito ay nanggising ng natutulog na kaalaman ng ating mamamayan. Naging very educational ang issue ng impeachment at saligang batas. Ngayon, alam na ng mamamayang Pilipino dito at sa abroad ang ang issue kung ano ang karapatan nila at ano ang obligasyon ng mga senador-elect. So, yun na nga po. Mukhang kailangan na nga talaga ni Chis Escudero na simulan ang impeachment trial at wala nang paligoy-ligoy pa, hindi pwedeng magpatumpik-tumpik pa at hindi po pwedeng i-dismiss. Hindi pwedeng i-dismiss ang impeachment trial. Yan po ang sinasabi ng lahat ng mga umaapela dito sa Senado para po simulan na ang trial.
Imposible naman na si Chis Escudero lamang ang nakakaisip na i-dismiss ang trial or si Bato de la Rosa. Labag po sa konstitusyon yan. Sinabi na ni Representative Chua ng 3rd District ba ng Maynila, unconstitutional yan. Napakarami na pong nagsasabi, mga political analyst, mga abogado, mga kilalang profesor. Unconstitutional yan kapag hindi itinuloy dahil walang ibang gagawin ng Senado kung hindi to try and to judge yung impeachment complaint ni Sara Duterte. At we are on the verge of a more worse scenario. Pinaka-worse na scenario. Alam niyo po ba kung ano? People power. Pwedeng mag-people power na ang mga Pilipino kapag hindi po ginalaw ang baso. Kapag hindi po kinilos ang impeachment trial, yan ang mas nakakaunsyame. Yan ang mas nakakakaba. Dahil po, hindi lang po mga kabataan ang kumikilos ngayon at nagpo-protesta para simulan na po ang impeachment trial. Pati po ang The Philippine Bar Association, na grupo po ng mga lawyer, pinapasimulan na ang impeachment trial. Yan ang napakalaking tanong kasi dito kay Chis Escudero. Kaya hindi na ako magtaki. Kung manawagan si Sir Mike Abe na mag-resign na si Chis Escudero. Kasi hindi niya ikinilusan, hindi niya binilisan ang impeachment trial. Forthwith nga eh. Diba? Agad-agad. Kahit sino po ang magsalita, kahit sino po ang mga ma-interview na abogado, profesor, o kahit ang isang senador na Sherwin Gatchalian. Ano sabi ni Sherwin Gatchalian? Kailangan agad-agad i-hearing, i-trial ang impeachment complaint. At ito, pati po ang UP at Ateneo nakisali na rin sa panawagan. UP, Ateneo Human Rights Center at Ateneo School of Government. Tapos dito po sa ibaba ay meron ding De La Salle. De La Salle University, nanawagan na rin yan. Benilde School of Diplomacy and Governance, San Beda University at FEU. Lahat po nananawagan. Gawin na ang impeachment, hindi pwedeng ihinto ang impeachment, hindi pwedeng i-dismiss ang impeachment. Kaya tingin ko, talagang marami po ang mananawagan na Chis resign at kapag isinulong ni Bato de la Rosa ang kanyang resolusyon, ewan ko lang kung hindi po sumugod ang mga magpi-people power para dito sa Senado, dyan sa Senate. Nakakadismaya na ang mga senador po natin sa halip po na, hindi lahat ng senador, sa 24, mangilan-ngilan po ay ayaw kilusan ng impeachment, tinatamad yata sa impeachment, at pinoprotektahan yata ang mga magnanakaw sa ating gobyerno. At ng mga kongres. Ang congressman walang problema kasi tapos na yung trabaho nila eh. Naiinip na nga sila, gusto sila mag-trial bilang mga private o mga prosecutor. Okay? Pati yung mga private prosecutor na tutulong, naiinip na rin. Yung mga testigo, nandiyan na. Okay? Hindi ho biro yan. So, ang problema lang natin, ay ang Malacanang talaga, ang Pangulo ayaw makialam. Alam kasi ng Pangulo na trabaho ito ng Senado, hindi niya trabaho. Kasi dati siyang congressman, senador, alam niya na ang impeachment exclusive sa Senado. Kaya siguro ayaw makialam ng Pangulo. At ewan ka lang, yung issue lang ko na sinasabi niyang ayaw niya na may kalaban, ayaw niya na may kaaway, medyo hindi ako kontento ron. Pasintabi na po sa mga Marcos loyalists. Kasi pag presidente ka, hindi mo maiwasang may kalaban ka. Pag presidente ka, hindi mo rin makukuha ang lahat ng suporta ng taong bayan. Kaya dapat gawin mo kung ano ang mabuti para sa majority. Yung sinasabi niya, ayaw niya ng kaaway. Inaaway ka na, Mr. President. Hindi lang inaaway, pati buhay mo, pinagtangka na. Ano pa nakalagay doon sa article of impeachment? Doon sa 7 article. Di ba ang reklamo doon yung pagbabanta at pag-uutos ni Sara Duterte na meron siyang inutusan na kunin ang buhay mo, Mr. President, ni First Lady at Speaker of the House. Pero sabi mo, ayaw mo nang ikaw may kaaway. Pero ikaw ang inaaway eh. Ang nasasaktan taong bayan, Mr. President. Pasintabi na po. Kayo po ay dapat maging matapang. Kayo po ay dapat huwag matakot na mayroong kaaway.
Kasi lahat ng tao may kaaway. Lalo na po nasa gobyerno, lalo na ang Pangulo. Kasi pag pinatupad mo ang batas, definitely mayroong magagalit. Pero pag hindi mo pinatupad ang batas, majority magagalit. Kaya talaga ang presidente ganun. Ano man ang gawin mo, may magagalit sa'yo. Sa ayaw at sa gusto mo, mayroon kang kaaway. Eh kung iiwasan mo na wala kang kaaway, abay paano mo may patutupad ng batas? Mula sa city ordinance, municipal ordinance, hanggang barangay, hanggang sa national, ang pagpapatupad ng batas, meron talagang tinatamaan, minasasaktan at meron magagalit. Yung kaaway, normal lang yan. Sabi nga nila, pag wala kang kaaway, parang wala kang silbi. Ibig sabihin, wala kang ginagawa, wala kang kaaway. Kaya Mr. President, huwag kang matakot na ikaw ay may kaaway. Huwag mong iwasan yung kaaway. Talagang darating yung kaaway. Normal lang sa buhay ng tao yan. Pag pinatupad mo ang batas, may tatamaan, mayroon kang magiging kaaway. Normal lang yun. E pag ayaw mo ng kaaway, ayaw mo makipag-away, ibig sabihin wala tayong batas na ipapatupad. Abay, lalong hindi maganda yan. Pasintabi na po, Mr. President, o yung mga nakapaligid sa Pangulo, i-advise nyo ang ating Pangulo. Dapat tanggapin niya na may magagalit, mayroon siyang kaaway, hindi maiwasan ng away. Kahit na saang antas ng buhay may kaaway. Hindi lahat ng tao ay magkakaibigan, hindi lahat ng tao nagkakaintindihan. Meron talagang magkakasalungat. Normal lang po yung salungat, yung negative at positive. Normal lang yung may katunggali, normal din yung may kaaway. Pag wala kang kaaway, mas mahirap yun. Lalo na po sa isang Pangulo. Kaya ho, pasintabi na Mr. President, huwag mong iwasan ang kaaway. Ituloy mo ang dapat mong gawin bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Masagasaan ang dapat magasagasaan. Magalit sila. Kung sa tingin mo tama ang ginagawa mo, gawin mo. Hindi talaga yung makukuha na 100% ang lahat ng tao ay papabor sa'yo. Walang ganun 1,000% perfect ang tao. Wala. Kaya gawin mo, Mr. President. Kahit may magalit, kung ang tingin mo ay pabor sa nakakarami, gawin mo, panindigan mo. Yan kasi ang dapat na i-advise sa Pangulo. Baka yung mga nakapaligid sa Pangulo, mga takot eh. May mga interest kaya hindi makapagsabi ng direkta. Ako, pag ang Pangulo nakausap ko, sasabihin ko ng direktahan ng mali at tama. Sa totoo lang. Kung wala ka kasing interest, pasasabi mo sa Pangulo ang lahat. Katulad ko, wala naman ako interest sa gobyerno. Wala naman silang pakialam sa ginagawa ko. Kaya sinasabi ko yung totoo. Kasi ang taong bayan ang aking pinaglilingkuran, kayo yun. Di ba? Hindi ko pwedeng pagtakpan ng mali kahit ang presidente may tama, okay, pero may kaunting pagkakamali katulad niya sinasabi ko. Mali yung matakot na mayroong kaaway. Mali yung iiwas sa kaaway. Dapat gawin mo, sir, ang dapat mong gawin kahit may magalit, kahit may kaaway. Kasi presidente ka na inaabangan ng maraming Pilipino sa iyong matatapang na desisyon at laban para sa katotohanan. Ganun lang yon. Please like and share, subscribe, and follow. Kaya po ako ay nakasuporta kay Sir Mike Abe dahil po sa napakatindi niyang katotohanan at walang halong fake news at mga opinyon at mga payo na talaga pong ito ay magiging magandang payo sa isang tao. Katulad ng payo niya na ito kay PBBM. Hindi dapat matakot sa mga makakalaban o makakaaway kung meron siyang mga ipapatupad na mga batas, ipapatupad na mga proyekto o ipapatupad na mga kautusan na merong masasagasaan pero merong makikinabang. Ang makikinabang ay mas marami, mas magiging kaiga-igaya sa ibang tao, sa ibang mga Pilipino. Huwag nating isipin dapat yung mga masasagasaan, lalo na mga kriminal. Di ba? Kaya tama po yung payo ni Sir Mike Abe na hindi dapat matakot ang ating Pangulo. Panindigan ang pangangailangan dapat ng mga Pilipino ang inuuna at yan dapat ay hindi sinaalang-alang sa mga masasagasaang mga kalaban, mga detractors, basher, o kahit sino pang Poncio Pilato ang masasagasaan dyan sa mga magagandang proyekto para sa mga Pilipino. Makikinabang ang mas maraming kababayan natin at lalong-lalo na yung mga mas nangangailangan o yung mga mahihirap. Nako, hindi po dapat isang tabi ito. Bagkus ituloy, dapat panindigan at dapat maging matapang na ang ating Pangulong Bongbong Marcos. At nakita naman natin na nagsimula na siyang mag-revamp ng kanyang mga gabinete at inuna niyang tanggalin yung mga mababagal, hindi mapagkakatiwalaan at talaga pong nananabotahe sa kanyang mga magagandang mithiin para sa bayan. Kaya po dito kaya Sir Mike Abe, tama ang payo po ninyo, dapat mas lalong tumapang pa ang ating Pangulo. Ipakita niya
ipakita niya ang pangil ng tigre ng norte, 'di ba? Yan ang kanya slogan. Yan ang yan ang sinisigaw ng mga tao nung panahon ng kampanya, Tiger of the North, 'di ba? Ngayon, eto, balik tayo dito kay Chis Escudero. Kasi alam niyo po si Chis Escudero, parang siya, parang naging Panginoon na siya doon sa Senate. Parang naging siya, naging kumbaga wala na siyang pake kung ano man ang sabihin sa kanya ng taong bayan, wala siyang pake kung ano man ang isipin sa kanya ng taong bayan, basta ang importante siya ang masusunod. Pero, 'di ba, nakita natin kung gaano inaayawan ni Chis Escudero ang mga pambabati ko sa kanya. Nakita natin sagot nga niya, o pwede rin ba i-rally ko rin kayo, tinagalan ninyo, last minute, pinasa nyo sa amin, tapos ngayon gusto nyo mabilisan, gusto nyo magmadali kami. 'Di ba? Yan ang mga sagot ni Chis Escudero. Pero 'di ba, nung ipinasa na sa kanya ang impeachment, siya ang inupuan to hindi kinilusan. 'Di ba? Kaya po dapat, 'di ba, kung natagalan sa Congress ang pagproseso, pagdating sa iyo, bilisan mo na. Hindi yung gaganti ka pa. Hindi yung ikaw parang bata na tinagalan nyo bahala kayo dyan. Hindi namin kikilusan yan. Pwede ba yung ganon, Senate President ka? Sus Mariosep, di ba? Ikaw ang tumanggi na kilusan ito. Ikaw ang tumanggi na hindi ito kasama sa inyong kalendaryo kahit na may forthwith. Kahit na kahit na kumbaga iginalang na nga ng mga Pilipino ang inyong pamamahinga, ang inyong recess. Tapos ngayon, June 2 magsisimula, inatras mo pa. 'Di ba? Ginawa mo pa June 11. Ay nako talaga. Kaya ngayon, ang dami pong mga kababayan natin, UP Law Professor, Civil Society, mga ordinaryong citizens, kahit nga yung si Danny, yung nakalimutan ko apelyido, yung veteranong broadcaster, talagang inaano niya na, sinasabi niya na, kasi nakita niya yung mga impeachment trial in the past, kinilusan agad-agad. Di ba si Senator Coco Pimentel nga si Senator Ping Lacson, di ba? Kahit si Christian Monsod na constitutionalist, gumawa ng konstitusyon. Abay, anak ng teteng, talagang sinasabi nga po talaga nila, blatant betrayal of the Constitution yan. Yang hindi pagkilos ni Chis Escudero. Tapos ngayon, parang si Escudero pa biktima. Tapos ngayon na mayroong mga nananawagan na Chis resign. Parang si Chis Escudero pa ang biktimat. Kawawang kawawa. Sus Mariosep. Hindi na ako magtake kung mayroong gumawa ng ganitong ganitong reels. Ayan Ay, teka, malabo. May gumawa ng ganitong reels Ay. Ayan si Chis. Niyak Sinampal ng chips. Bakit hindi piatos yan? Di ba? Hindi natin yan Hindi natin maiaalis sa mga kababayan natin kasi sa ganito nila mailalabas ang kanilang pagkabuisit. Ang kanilang pagkadismaya kay Chis Escudero. Ako dismayado na ako. Binoto ko yan. Nung 2022 election, number 1 sa balota ko yan. Kasi malaki ang paghanga ko dyan. Yan nga ang pinapangarap ko maging presidente noon pa. Bukod kay Yorme Isko Moreno. Kaya lang ngayon, nung lumabas din yung issue na meron daw pong planong kumandidato to as vice president ni Sara sa 2028, naku po, kung totoo po yan, ikakampanya ko po yan. Ikakampanya ko po na huwag niyong iboto dahil magiging tuta lang yan. Magiging tuta lang yan ng mga Duterte. Magiging tuta ni Sara, magiging tuta ni Digong.
Diyan magaling ang mga Duterte. Ang kumuha ng mga tuta na matatalino, magagaling, at mga respetado, yung maraming followers, yan ang gustong-gusto nila na ginagawang tuta. Kasi alam nila, mapapakinabangan nila. So ako, ayoko mapakinabangan ng mga Duterte ang isang napakatalinong Chis Escudero na ngayon nakikita natin na dahil sa pamumulitika, dahil sa pagiging ano ba tawag dito, hindi naman mabagal, hindi makapag-decide, kasi nagde-decision siya, hindi ko alam kung ano yung tamang word, pero alam niyo yung parang nako-confuse na mga tao sa kanya. Nalilito na tayo. Ano ba talaga ang stand ng isang Chis Escudero? Ihaharap mo ba talaga sa amin ang katotohanan o poprotektahan mo ang magnanakaw sa kaban ng bayan? Diba? Yan ang isang malaking katanungan sa aking isipan. Bakit mo kami ginaganito, Chis Escudero? Kami ang nagpanalo sa'yo. Kami ang mga Pilipino na umaasa sa iyong wisdom, sa iyong kagalingan, sa iyong expertise. Bakit ngayon dinadown mo kami? Kaya po, sana nga, kung talagang na-impluensya na ng mga Duterte, si Chis Escudero, mag-resign na lang po kayo o kaya huwag nyo na siyang gawing Senate President hanggang 20th Congress. Nandiyan naman si Ping Lacson, andyan naman si Tito Soto na matunog na pwedeng maging kandidato para sa Senate President. Wag lang si Sara, wag lang si si Amy. Naku, wag po si Amy. Naku, sayang lang ang Saka meron ako nakita, nagsusulong si Rodante Marcoleta. Ano alam ni Marcoleta bilang senador? Ngayon lang naging senador yan. Ano alam niya si Marcoleta? Di lalong naperwisyo ang gobyerno natin. Lalo tayo nagkanda leche-leche pag ginawa nyo Senate President yan. Puro pabor kay Digong at kay Sarang gagawin yan. So yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo sa vlog ko na ito. Maraming salamat sa video ni Sir Mike Abe na ating reaksyonan. Ingat po kayo. Mama chup chup. Love you, love you. God bless us all Pilipinas. God first. Salamat po.